Okay, good morning class. Morning, sir. How are you today? Fine, good. So, before we start our discussion, first, can you guess what is this picture all about? Anyone? Just your opinion. About light, sir. Yes, correct. What else? For me, it's a symbolizes new beginning. That is also correct. So, our topic is all about light, which is consists of two different types of light. So, first is visible light, which is commonly seen in our eyes, and that is just and word. Sila. First is kuan kana visible light. Kasi magalang from the top, pakan. Pwede mag-Bisaya. Oo. Bisaya sila dahil sa explanation. O mag-alangan ng Sige na, ikat na nga. Ikat na nga rin. Sige, proposal mo. Okay, good morning class. Morning, sir. How are you today? Good, sir. So before we start our discussion, first, can you guess what is this picture all about? About religious, sir. Religion. With this up? What else? What shall light of new beginning? That is also correct. So our topic is all about light. And light consists of two types, which is visible and invisible. So our topic is all about electromagnetic spectrum. Do you remember electromagnetic spectrum? Nandito na ako, sir. Taon na ko. Yeah, no? So, Some of them, sir, like the UV rays when we use sunscreen. Yeah. Di ba, Apple? Hey! yeah, that's where Really? it is part of electromagnetic spectrum. Okay, next. So, what is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum is the full range of electromagnetic radiation organized by frequency or wavelength. So, electromagnetic spectrum is a spectrum of all lights, all different kinds of lights in our surroundings. So, this is present everywhere and we can feel it and we can see it, or sometimes there are types are not visible to us. So, electromagnetic spectrum, it is called electromagnetic spectrum because it is consists of electric field, or it is the combination of electric field and magnetic field. So, when the electric and magnetic fields interact, they create an electromagnetic field. This field can be described as wave that carries electromagnetic energy. So, can you understand? Can you share kung sa yung subtle sa kanila description? Anyone? Well, sir, kung ang positive ug ang negative, wala sila, may on understanding, may tupi na sila. Kaya kung negative ug negative, magbuwag mo na yun. Same That's sa right. lab. Di ba? Compatible sila, positive ug negative. Yes, kaya ang atom consists of negative and positively charged. So, kanang negative positive is nadya the Fermi, like Bailaki, tapos kuan kada ang basta nadya kuan kana ang kasalungat sa isa ka butang. Yes. So, this is how electromagnetic wave moves. Kuan sila kana ang oscillating means kana ang ngani na movement.
ibali ang morning electric field, then magnetic field. Tapos, mo, kuhan sila, kana ang, mo combine each other, tapos, kana ang, mag-vibrate, kay magsugat na sila, mag-vibrate sila together, maka-create sila ang electromagnetic wave or electromagnetic field. So, ang movement nga is kana ang magsugat sila, wala itawag na oscillating interaction. Whereas yung pendulum ganin mag-ala-ala, pero kung baka pendulum na mag-ala-ala, Sayo-sayo. sa mga mag-ala sila, nga na ang mukaan, kana ang movement sa electromagnetic wave. So where can we find electromagnetic wave? Bisaya ka sa sir, kung ano, electromagnetic wave. Yes, correct. So can you guess? Can you give an example of an electromagnetic wave or field? Diba? Kaya hindi mo ba na everywhere? Sikagat. Pwede po. No, dili. Sa ano siya kuan? Ibalik, o kung ano na ay kung sa visible ay invisible na UV light. Grabe na di ka life changing ka doon. Kana ang basta may mahitabo pagbutang. May adlaw. Tapos sa may mahitabo paggabi, May adlaw. napay lain ka. So, Naisan, kung morning. di ba pag buntag, landag, Oh. Di magamit o light. kay damay sun. Oh. Paggabi, ngit-ngit, kaya may light. Wala electricity. So, ang electromagnetic field or specifically visible light is everywhere. So, kung may visible light, ngit-ngit tananig, di ba paggabi, may sunlight, ngit-ngit na palibot. Kung sa buntag, may kuan, visible light, maputi makita, dili mo kita sa open. Yung may light, because light is everywhere. Tapos, tungkol sa light, makikita ta sa atong palibot. Because our eyes is capable of seeing the colors, which is gamay na fraction sa What if electromagnetic spectrum. what if colorblind, sir? Colorblind, wala na, ang pagkakatawid. Wala po da ka ng sakit ka po na. Tapos, kana ang naslay, kana ang diferensya dun sa mata. Kaya, ato mata is capable of seeing different kinds of light. Pero, sa corner sa visible light. So, naay light na dili na ito makita tungod kay kana ang may tagyatang ability na makita like other radiation. So, kung mo yung light, dili na ito mo yung na makita. Dahil light na dili po makita. So, next. So, this is the part of the waves. So, wave consists of wavelength, kani? Morning kuan, kana ang the distance between successive phase of a wave. Then, frequency, wave cycles passing a given point in a given period of time. So, frequency means frequent, means, in other words, kana ang ijang, kana ang pagka-utro or cycle sa wave. So, isa ka cycle means isa ka frequency. So, frequency is all about kina ang pila ka waves sa in a single time. So, amplitude measures between the first and the midpoint of a wave. So, one increase, then velocity, speed and direction of propagation. So, kaning ijang
travels at speed of light kay light ka isla. So kana ang kabantay mo pag kana ang manawag mo, tapos di ba kana ang nasa dyan sa other parts of the world or our country, then nakadiri nga naka-instant ang kuan travel yan sa information tungod sa kuan sa light or sa anong gigamit na medium sa signal. So kuan specific wavelength. So wavelength is kana ang range from longest to shortest, and kuan kana ang phonic kana ang longest is na kay long media wavelength, tapos kani is kana peak to sila. So frequency, it is range to lowest to highest because kani frequency is pagka-autotonic or sa something pagka other term kanang pagkabalik-balik or cycle. So kani is cycle is gamay naman 1, 2, which is diri compare diri 1, 2, 3, 4. So mas dapat diri mas highest diri, meaning kana pud siya is kuan pag padong diri increasing sila energy kay meaning yan mas compact diri ang energy which is diri mas buwag. So diri kay kung ma-expose ka diri sa kuan sa gamma ray which is the highest frequency, makadaot siya kay kuan siya lagi compact na sa energy or grabe siya ka compact o frequency maong medyo siya dapat pag may na radioactive yung kanina lugar ganyan, dapat wiped ka mo, hindi ka maato ganyan or gamit yung protective equipment para hindi ka dahil ma-penetrate sa radiation. hindi nga na sa Philippines, sir. O sa mga kuan, kanang mga power plant. Kay kanang power plant, di ko na basta-basta mo kuan gani. Ilabog ko na rin lang yung tawag na kuan, kanang radioactive waste. Dato mga radioactive, ilalabogan na itong radioactive waves. Hindi dyan basta-basta atong ipakon din nila sa lupa or something na hindi ma-reach sa mga tao. So, ang term nga is derivative is non-ionizing. Ang ionizing means kana wait sa dere is called non-ionizing means safe na din na one. Then derivative is ionizing. Ionizing means one. Ang kanina frequency is one na may photons. Diba, pagkatay ko sa sa mga predictable elements, pag more higher ang photons, more radioactive. So, for example, sa mga element tumatag ko gani means kung na gamitin sa mga kuan sa mga bomba or something kuan kay pag mubuto ang isa ka radioactive na bomb mo spread na tapos makadaot sa Canada area. So, grabe dyan sila ka-effective sa pagpatay. So, ang radiation is everywhere man. So, by living na kuha na tayo expose sa tagaan, pero dapat i-minimize ka po na to kay para hindi ka makakuha ang mga complication din sa labas or mag-out akong cells. Kuan, sa pala ako sa kanang sir is kanang pagmunawag daw. Ingon sila nga dili ana sa palinga. Kay doon mo siya kaayo. So dapat sila ilaw speak nimo ana na para kanang if secret. Mo na gi mo mo. Although safe man ang Pitsit kada. safe
same man diri ang kanang lowest pero pag Naagi hapon siya. pag kuan ka na ang more exposed yapon ka pag sobra na makadaot yapon. So size. So kaning mga waves is scale from, for example, sa radio wave. Kaning radio wave is dagko na sila mga waves. Mo exceed pa gani sila sa outer space. Then ato ko to sa gamma ray, which is kuan po scale ko sila sa very kanang grabe gamay na sila from molecular level na dun. So kuan kaning range nga is gamay to dako dako to gamay. So ano ni ang visible light. So 30 minutes na na. pero okay. So ang visible light is composed of light spectrum, which is ma-memorize man nato Roy D. Reed. So kaning Roy D. Reed is kuan ipatungaan sila sa kuan infrared and ultraviolet. So kaning visible light is kanang babahin sila to different color. Although kuan na one light gani kanang white light, pag kuan sila ma-penetrate sila sa or pass through sila sa isa ka medium like glass, water, may maka-cause sila rainbow or ingana kanang mabahin sila color. Kaya ang different color is what sila last day different wavelength. Maong dili mabahin dyan sila kay different na sildaan. From white light, mabahin sila into different light, which is this vertical. And they're all forms of, yes, pressure yung they're all lights and they travel in the at speed of light. So, kaning mga radiation is either ma-reflect, either absorb, either ma-transmit. Kaning reflect is, for example, sa glass, di ba pag maigo ang light sa glass, dahil one bounce back or ma-reflect. Then, kaning absorb, dahil ba na ma-absorb. For example, sa transparent glass, or sa water, di ba pag pasigaan, kung natin kung flashlight ang water, mukuhan sila mukuhanan ang water. Tapos, kaya transmission, malabyan or pass through ang light. Mora may depende lang na sa kuhan, maigo sa light. So, first is kuhan ilang purpose, radio and microwave. They are used in communications, radio astronomy, remote sensing, radar, and of course, owing to their heating application, they are used in cooking as well. So, of course, radio wave and microwave are both used in communication, like we use in signal or something sa kanang pag-touch ka rin sa kwan. Mao gamit ning radio wave tungod kay mas dako siya kuan kanang dako siya range sa or mas dako siya range or kanang masakop gani na area. Kung kita po may yung waves, received from outer space, nga sa katako. Tapos gamitin siya sa kuan telescope sa outer space para mga picture o kuan gani ka mga like from grabe ka na dyan, mga stars, mga galaxies tungod kay kuan. Travel na siya from speed of light. Tapos dapat mas siya masakop na area compare sa other frequencies. Then kanipod siya is kanang mo-emit ko siya heat.
kanang kabantay mo mag-microwave mo, di ba? May tabo. Tungod kay niluto siya by molecular level means apply siya microwave. For example, morning food. Apply siya microwave para muhit ay dyan ang kaning dyan mga atoms by kuan. For example, atom ni. Tapos kaning mga ka-atom mag-stress na sila sa mga mag-vibrate together. Mao nang makakos og head ang food. Kainit. That's why maluto ato food by using microwave. Pero di ka ito mapasok tungod kay ang molecule naman ang initan. Next is infrared. We use infrared radiation in thermal imaging cameras, remote controls, fiber optics, fiber optic cables, infrared astronomy, and meteorology. So, infrared is commonly used in kanang thermal imaging, kanang sa panahon. Kanang ganing ma-detect ang imong heat. Wala. Then, remote controls kay wave man sila. Tapos, mas gamay na sila sa radio and microwave. So, no need na maggamit ito infrared. Kay naroon sa bayay, means paggamit ito gamay-gamay na wave. Then, sa fiber optics, sa ating internet gani, kanang fiber optics, wala sila transparent na wala gagmay gani na stick glue. Pero wala sila paan nylon gani. Kanang fiber optics, na masupay ang light para ikuan ang internet or ang signal. Then, also, tanan magamit na dun sa astronomy. Kay, for example, mag-detect na nagkaraan something, for example, kay spyglass or something, I think na spyglass. Magamit na sila infrared para mukat o mga images from outer space. Next is visible light. So, this is the light that we can see used in photography and illumination. It is also used in fiber optic communications where coded pulses of light travel through glasses fibers from a source to a receiver. So, kaya mo na pinaka-familiar na light ato makita tungod sa kanila light makakita-kita ay karon kay paano kanang light i-produce na sa sun. So, wala mo na ang mupalit ang light. Then, kaning visible light po is kailangan ginagamit siya sa photography or sa camera. Kay ang camera nag-use of light para mag-catch the pictures. Then, also, it is used in fiber optics. Kay di ba kabatay mo sa katong ingon na katong fiber optics na walang transparent na nylon na transparent. Musika na siya which is quite visible for ang inyong light. Next, ultraviolet. So, widely used in medical and dental practices for a variety of purposes such as killing bacteria, creating fluorescent effects, curing inks, and recent photography and sun painting. So, it is commonly used as killing bacteria by disposing bacteria in UV rays or UV light. Then, it is used also in pag-develop sa mga pictures na kuha na. Then, ginagamit din sila sa health purposes like
kuan na sila, makapatay na sila bacteria. So, kung karang hindi na gamitin sila sa hospital. Next is X-ray and gamma ray. Created in nuclear power plants and are used in smaller amounts for things like medical imaging tests, cancer treatment, and food education. So, X-ray is commonly used as X-ray imaging. So, kaning X-ray is gamit sa radiation para i-catch atong bukog. Tungkol kay ang bukog is more solid man compared sa atong mga kauran. That's why ang radiation na parang muna ka then ginagamit po niya sila sa in cancer treatment, chemotherapy. Ang ginagamit sila sa chemotherapy o pagpatay sa cancer treatment because ang kaning X-ray and gamma ray is once sila mapatay sa cells. More than the quantum dialysis. Pero dili ta na yung lawas pag chemotherapy ka, Kaya naman tukuan, merong X-ray, merong dialysis. pag chemotherapy ka, dili ta na lawas ang yapin. Katurang infected na area. Kay patyon man to talang cells dito para muha atong cancer. Then atong cells is recreate ka man maong paano kanang dili ra sila maka although na effect pero at least mapatay mo cancer. So next is okay, kung kayo maganda sa ating discussion. So how do electromagnetic waves plays an important role in your life? Anyone? Okay. Historian? For me, sir, electromagnetic waves plays an important role in our life, especially in medical side. For example, para ito nagpa-medical ta for our OJT, di ba? They test as our X-ray. So kung may electromagnetic light, so dito na maka-X-ray, then dito makapesa sa sakit-sakit, there are no communication because for me, communication is the key for success. Okay. Anyone else? We have Ali. Okay. Okay, I have an activity here. You have to complete the blank chart with the choices below. So, yun is the ibutang na kaning mga choices inside the box. Okay, So, sir. I will give you 10 minutes to answer this chart. Okay, let's start out. Okay, start mo. Kung sa here, moments later. Done na, sir. Okay, here's the answers. So since we have limited
Kasi sila sa dito ng